So dito sa pag-amin ni VP Sara na may gulo sa pamilya nila, hindi naman niya dinisclose lahat. Hiningan din si VP Sara ng opinion dito patungkol nga po sa nangyaring pagkakasipa kay Madam Gloria as Deputy House Speaker, Senior Deputy House Speaker, at saka si Congressman Ungab na loyal supporter ng mga Duterte kasi taga Davao yung Congressman Ungab. Ano pa ba yung mga naitanong dito? Naitanong din si VP Sara natanong din si VP Sara tungkol sa itong event siguro na ito mga ate at kuya, panoorin natin ay during the parang may ipinangalang hall or street kay dating Senadora Miriam. Pakinggan pa nga natin yung remaining news nito kasi itong interview na to parang ino-honor si Senadora Miriam dito eh. Would you agree na si VP Sara nga pala ay pwedeng maging next Miriam Defensor Santiago? I-comment nyo agad sa comment section ha. And then maybe we can expound the news in a few minutes. Let's listen muna. And Congresswoman Gloria Macapagal has my full support as a politician and as a friend. Kaugnay naman ang lumulutang ngayon na tambalan Sara Aimee sa 2028 presidential elections. Matagal pa yun. The future is far too distant for us to speculate right now what will happen in 2028. Masyado pa rin daw maagang pag-usapan kung hihingi siya ulit ng confidential funds sa susunod na taon. Samantala, dumalo kanina si Duterte sa renaming ceremony sa dating BIR Road at Agham Road sa Quezon City na tatawagin na ngayong Senator Miriam Defensor T. Santiago Avenue. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Anjala. Ang bongga naman. 24 oras. Ayan. Mga kapuso, patuloy na Anyway, mga kapuso daw. Ayan, nakakatuwa naman. Yan yung mga deserving na tumatak, 'di ba? At least ma-immortalize ang pangalan sa ating mga sa kung saan-saan sa Pilipinas. Sa kakalsadahan or whatever. O kahit sa pangalan ng probinsya, yan, no? Pwede. Well, yung Quezon Province ay galing po sa apelyido ng dating Pangulo ng Pilipinas. Yung Aurora Province ay galing din sa kanyang kabiyak, 'di ba? Nung dating Pangulong Manuel Quezon. Yung BGC galing sa apelyido ni dating ng ating bayani na si Andres Bonifacio, so on and so forth. So yan yung mga dapat i-immortalize na mga apelyido. Ay even yung Marcos naka-immortalize naman diyan sa sa norte. Parang may university doon na Vicente Marcos University something. Tama po ba? Even the Dutertes one day, 'di ba, magkakaroon ng Duterte Road, Duterte Avenue, yan. Eventually and hopefully yung mga susunod na generation i-honor yung contribution ni Pangulong Duterte at huwag maniwala sa mga paninira ng media at sino-sino pang mga dilawan nung panahon ni Pangulong Duterte, 'di ba? Ganun din kay VP Sara. So wow, nakakatuwa naman kasi alam nyo kaya na-appreciate ko to. Ako po ay tagahanga ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Maraming mga bading ang nag-a-admire sa dating Senadora. Yun. Mga members of the LGBT. In fact, yung sinuportahan po ng mga LGBT noong mga panahon yun si Senadora Miriam. I had a hard time nga po mga ate at kuya na kwento ko lang nung 2016 kung sinong iboboto ko. Kasi 2015 pa lang or maybe filing of candidacy pa lang kay Senadora Miriam na ako noon eh. Tapos katandem pa niya si PBBM. So matagal naman na akong Marcos supporter. So natuwa ako, 'di ba? Na it was Senator Miriam and PBBM yung running mate noon. Running mates in 2016 elections. So yun na ako na buo na yung isip ko na yun ang susuportahan ko. Si Tatay Digong kung todo paninira noon pero ang daming paninira kay Tatay Digong noon. May paninira pa nga na may bahay daw dyan sa Green Hills. Na malaking bahay daw si Tatay Digong. Nasaan na yung malaking bahay ng paninira? May mga interview pa noon sa Green Hills. San Juan! Na may property daw dyan si Tatay Digong. Nasaan na? Ayun, umuwi pa rin ng Davao si Tatay Digong. At yun pa rin ang itsura ng bahay after niya maging presidente. Sari-sari yung kinocover ng media noon to destroy the name of Duterte. Pero naisip ko, ang sinasabi naman ng mga taga Mindanao, lalo taga Davao, na pinaunlad ni Pangulong Duterte ang Davao. 'Di ba? Siya yung dahilan kung bakit yung Davao City ay matunog, less crime, 'di ba? Booming ang economy, ganon. So sabi ko,
totoo kayo yung mga binabato-bato kay Pangulong Duterte, and then lalong nag-flourish si Pangulong Duterte nung Yolanda, right? Sa Yolanda nga, di ba, na-appreciate siya ng maraming tao, ng maraming Pilipino nun, kasi una siyang dumating doon, galit, naiyak pa nga dinatnan sa Yolanda. And then sa mga presidential debate, di ba, nag-shine ng bonggang-bongga si Pangulong Duterte. Grabe niya durugin si Marojas noon, mga alat kuya. Wala kang alam dahil wala ka talagang alam. At saka siguro nagmula yung galit ni PRRD nun sa sa nakita niyang performance ni Marojas sa Yolanda. Tapos for sure napanood ni Pangulong Duterte yung pamumulitika ni Marojas doon, na yung binanggit kay Alfred Romualdez. You have to remember that the president is Aquino and you are a Romualdez, or vice versa. Kaya bahala na kayo sa buhay nyo, right? So baka doon, yes, feeling ko, siguro marami nakakarating kay Pangulong Duterte na kung ano-ano yung kinasasangkutan ni Marojas, di ba? Trapong-trapo si Marojas humihiga sa yelo, nagbubuhat ng sibuyas, Mr. Palengke yan siya, di ba? Umiinom sa plato, kumakain sa baso, nag-traffic. So, durog siya kay Pangulong Duterte. And ang nakakatuwa doon, mga tet kuya, nagulat din ako sa sagot ni Pangulong Duterte nung sa isang, was it in Mindanao debate na GMA ang nag-organize? I think so, yung unang debate. So parang ang gagawin kasi may segment ng debate na tatanungin ng mabigat na tanong ng isang politiko yung kalaban niya. 'Di ba? Parang ganoon. Parang hahanap kumbaga kung may alam na baho itong isang presidential bull, ibabato niya doon kay Binay, 'di ba, yung maraming panlaban kay Binay nun about corruption. So parang kay Pangulong Duterte na turn to ask question to Senator Miriam. Ayan. Ang tinanong ni Pangulong Duterte hindi about para mapahiya si Senadora Miriam or ilaglag si Senadora Miriam, kundi ang tinanong lang niya kumusta po kayo, ma'am? 'Di ba? Wala naman daw dapat, sabi niya, hindi niya dapat questionin ang intellect ni Senator Miriam. So tuwan-tuwa ang mga tao na ang tanong ni PRRD hindi para ipahiya si Senadora Miriam or ilagay sa hot seat. Kinukumusta niya kasi nga, 'di ba, may cancer noon, stage 4 si Senator Miriam. So parang mataas ang paggalang ni PRRD kay nasirang Senadora Miriam Defensor Santiago, and VP Sara, ayan, nagbigay pugay nga daw po, sabi dito sa sa news. Binigyang pugay si Senator Miriam Defensor Santiago. Parang hindi ko narinig na nagbigay pugay si Kuting kay Senadora Miriam. Sinilip ko yung Facebook niya, wala siyang ganun Ewan ko, check nyo nga. Ay, kaya lang wag na, baka tuwas yung engagement daw niya. Sabi ni Miss Marlica, wag natin punta-puntahan yung mga Presidential Communications Office, ano ba yun? Yung mga pages ni Kuting, huwag na natin puntahan kasi tumataas ang engagement. Taas nga ng engagement ng Facebook ni Kuting kanina, binati niya ng happy birthday ang manang niya tapos may picture siyang pinost ni Senadora Amy binabati ng birthday, 21,000 ng likes. Tuwan-tuwa. Paano na mga ensaymada? Galit na galit kayo kay Senadora Amy, di ba? Kumpas ba yan ni Ahas at ni Tambaloslos? Marami pa rin natutuwa sa Pangulo kapag binabati ang ate niya, birthday nga ni Senadora Amy. So, yeah. Ayan, nagbigay po kay si VP Sara, hindi naman niya running mate, di ba? Na-appreciate niya ang mahal na senadora. Ibig sabihin, kapag kaganyan kasi ang iniidolo mong talagang alam mong maganda ang kredibilidad at saka yung integrity, maybe VP Sara wants to follow the footstep of the late senator, matapang, malakas ang loob, ganyan, binabangga ang, di ba, kahit siya lang mag-isa, banggain niya lahat kung talagang loko-loko lahat, di ba? So pwede. Sa talas ng dila, baka hindi kaya ni VP Sara. Pero si VP Sara may sariling attack, baka konting salita lang, katulad isang post lang niya sa Instagram, trending. Sa imong ambition, do not be tambaloslos, sabi. Poink! Tumata kay Tamba, yung tambaloslos na na alias, di ba, or whatever. Ano ba ang laman ng post na ito? Yan nga, yung kaninang balita. Tsaka si Kuting, running mate niya si Senadora Miriam. May kukwento ko sa inyo mamaya pagkatapos kong basahin to. May nakarating sa akin patungkol sa
kaanimalan ni Ahas dito sa tandem ni Senadora Miriam at ni Coting noong 2016. Sahin ko muna. Ayan nga kanina, 2 kalsada sa QC. My God, di ba? Agham Avenue ba yun? Agham Road, kung ano man yung kanina. Pinangalan kay Senadora Miriam. Naku, ganda points nito si Mayor Joy Belmonte. Nakahugis ko, di ba? Oy, okay, signal natin, ano? Matatandaan, naging ganap na batas kamakailan ang panukalang naglalayong ipangalan kay Santiago ang 2 kalsada sa QC na Agham Road at BIR Road. Diyos ko. Agham talaga. Siyensya yung Agham, di ba? Siyensya. Agham Road, BIR, ipangalan yung nangalang kay late Senator Miriam. Maganda pang pakinggan, no? To immortalize her contribution to Philippine politics. Pag-alala sa umano sa malaking ambag ng senador sa lipunan at sa bansa. Ayan. Ito yung 3rd debate. ABS na ang nag-organize. Mahinang-mahina na yung katawan ng senadora. Yung debate sa 3 debate yun noong 2016. Yung debate sa Cebu, hindi na naka-attend ang mahal na senadora. Yung unang debate na kinonduct in Mindanao, na-attendan pa niya, no? Ayun. 2 kalsada ang ipinangalan, di ba? Kuting, may ipapangalan kayang kalsada sa iyo? Di ba? Kahit na may maipangalan, basta umalis ka na dyan. Inihayag ni VP Sara na sumasalamin ang magiging Senator Miriam Defensor Santiago Avenue sa pagmamahal ni Santiago sa bayan bilang tunay na public servant. Yan. Her life story is a testament to the Filipino youth that anything is possible if we put our heart and soul into it. Yan. Nagpunta din sa Iloilo si VP Sara upang maging unang Pilipino na halal bilang hukom. Yung paglalakbay ng dating senador pala. From Iloilo, 'di ba? Ilongga gani si Senadora Miriam nag-aral sa Maynila, sa UP, and then eventually naging public servant ng Pilipinas hanggang sa kunin or at least i-nominate as one of the judges sana ng International Criminal Court. Hindi naman natuloy kasi nga pumanaw na yung senadora. So, bongga yung achievement ni late Senator Miriam Defensor Santiago. Yan nga. Her achievements are a testament to the power of hard work and perseverance in adversity. So, idolong-idolo ni VP Sara si Senadora Miriam. Kaya ang tanong ko sa inyo, maging kasing giting kaya ni late Senator Miriam Defensor Santiago si VP Sara? Siya kaya ang susunod na Senator Miriam Defensor Santiago? Well, kung ako tatanungin nyo, yung anghang ng pananalita, malamang hindi makuha ni VP Sara. Kasi si VP Sara parang hindi siya matalak na katulad ni Senadora Miriam. Si Senadora Miriam, words are her livelihood. Nagsusulat ng libro, sabi nga niya, di ba? So, pero pagdating sa paninindigan, pwede. Ay bata pa ito. Baka nga mas malagpasan pa ni VP Sara ang nasirang senadora. And sa tingin natin, well, siguro pagdating sa communication, iba talaga rin yung galing ni, di ba, kasi debater yun si late Senator Miriam magaling tumalak, bagay sa kanya yung trabaho sa Senate. Magaling makipagbangayan, di ba? Magaling na debater si Senadora Miriam. Tsaka iba, may accent si Senadora Miriam na siguro combined accent yan ng pagiging Ilongga, di ba? And yung pag-aaral niya sa US, nag-aral din yan sa UK, kung tama yung naalala ko. So yun. Kaya meron siyang unique na accent na pilit ginagaya noon ni Laylay Saba. Yung kay Laylay naman, parang apaka-trying hard naman. Diba? Tsaka yung Iloilo province, mga Ilonggo people, they do not, pansin ko yan hindi sila para pag-igihin pa yung pagpapalambot ng kanilang dila. Wala silang pakialam yan kung tonong Ilonggo sila. Basta ang importante, kaya nila magtagalog-tagalog, pwede na yan, naiintindihan ng kapwa nila. Pagka ganun yung tono, alam niyo na Ilonggo yun. Mas pinupurso nila na maging well-versed, maging fluent in the English language rather than be fluent in Filipino language or in Tagalog. Isa yun yung parang ganun, ba't namin nahahanga rin na, kumbaga parang ganun yung mindset siguro ng mga Ilonggo, no? Shout out sa mga Ilonggo, dira.
Parang mindset nila, ba't namin pag-iigihin na alisin yung aming native accent of being Ilonggo and i-adapt yung accent na Tagalog para lang hindi kami ma-discriminate dyan sa Katagalugan. Kung pwede naman naming hangarin yung, di ba, matutunan yung English language at mas maging mas magaling. Kaya mga Ilonggo, mga ate at kuya, ang gagaling mag-English ng mga yan. Marami sa mga Bisaya na ganyan. Magagaling mag-English. Mas bihasa. Nako, marami ako nakalaban sa mga quiz bee, sa mga yung mga ganong competition like mga extemporaneous oration, ganyan, beauty pageants. Ang gagaling tumalak ng mga Ilonggo ng English. Pero kapag Tagalogin mo, katig-a ng dila nila, kadugay-dugay na sa Maynila, katig-a pa rin ang dila, ginlaga ng lahat, tig-a pa rin, tunto pa rin, charot. Ganun po yung mga Ilonggo, wala silang pakialam kung malait yung punto nila, di ba, ganun punto or accent, na hindi nila kayang ituwid yung dila nila. Basta importante, pagdating sa Englishan, ay mapapahiya ang mga Tagalog. Di ba? Totoo naman. Kaya yung Iloilo talagang hinahangaan yan sa Panay Island at Western Visayas when it comes to pagiging articulate, ganyan, no? Or sa education, ganon. Mataas ang nararating na level ng education kasi meron silang Senadora Miriam, meron din silang Drilon. May Drilon din yung mga Ilonggo. May Marrojas din yung Kapis, no? May Butod pa. Ay, Diyos ko, madamo man matitino sa Panay kag sa Bisaya, madamo man tunto, no? Ayan, anyway. So, yeah, VP Sara, nakakatuwa na na-appreciate mo ang mahal na senadora. Pero going back dun sa kwento ko, may narinig lang ako, mga ate at kuya, na nilaglag pala yan si Senator Miriam Defensor Santiago nung gapangan na nung 2016. Ay mahina ng katawan nito, hindi rin makasama sa mga lakad ni Kuting. So nung nangangampanya, mga ate at kuya, hindi dinadala si Senadora Miriam. Nung nangangampanya ang kampo ni Kuting, kwento sa akin ng Puting Hito, legit ang source ko, mga ate at kuya, ang Puting Hito ay dating tao ni na Kuting. Okay? Yung mga puting ahas, puting hito, puting paru-paro, puting lamok, lahat na. Yung mga tao yan ni na Kuting. Sabi sa akin ng Puting Hito, nilaglag daw yan, hindi raw dinadala si Senadora Miriam pagdating sa pangangampanya. Kaya nung last minute, yung Puting Hito ay kinwento niya na ang ginawa ng Puting Hito, ang ibinoto ay hindi si Kuting kundi si BFF Lenlen ko. Ganon. Ang alam ko, tinawagan ng Puting Hito si BFF Lenlen. Ikaw ang vice president. Tao to ni Kuting, mga tat kuya. Ikaw ang vice president ko. Dahil hindi ko malamon ang ginagawa ng kampo ni Kuting kay late Senator Miriam Defensor Santiago. Madam, wag na nating abalahin ng senadora, papakiusapan ko pa sanang multuhin niya si Kuting. Binati man lang ba ni Kuting at hinangaan ang initiative ng QC na ipangalan sa mahal na senadora ang 2 kalsada doon? Si VP Sara lang ang naging balita, si Kuting parang lutang na naman, no? Baka lasing siya ngayon sa birthday ni Senadora Amy. What do you think? I-comment nyo nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.